Bagamat nabalangkas at naaprubahan na ang Implementing Rules and Regulations para sa Ligtas Pinoy Centers Act, inaasahang matagal pa ang implementasyon ng programang ito na layuning magtayo ng permanenteng evacuation centers ayon sa Office of Civil Defense. Samantala, inilatag ng ahensya ang mga paghahanda nito ngayong papalapit na ang tag-ulan sa bansa. Si Creselyn Catarong magbabalita. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng mga bagyo. Dahil dito, mahalagang tiyakin na handa ang mga tahanan para mapanatiling ligtas ang bawat pamilya. Malapit na rin kasi ang panahon ng tag-ulan kung saan maaring magdulot ng malawakang pagbaha na posible ring magdala ng malaking pinsala at panganib. Kaya naman ang Office of Civil Defense ay puspusan na rin ang ginagawang paghahanda. Sinabi ni OCD Spokesperson Director Chris Noel Bendijo na kabilang sa kanilang preparasyon ang pagsasagawa ng command conferences. Bago pa man dumating itong panahon ng tag-ulan, alam naman po natin kakaiba na rin po talaga yung panahon ngayon. No? Itong ating airline, itong ating ITCZ ay nagpapabagsak ng ulan. Kung kaya umpisa pa lang po ng taon, minabuti na po ni Yusek Ariel Nepomuceno na mag-conduct ng ating mga command conferences. Aniya, tiniyak ng OCD ang inventaryo ng mga kagamitan ng kanilang mga regional office. At para malaman ang mga pangangailangan on the ground, ay pinaigting din ng ahensya ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan pati sa panlalawigan hanggang sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Office. Mayroon din anya silang 2024 National Disaster Response Plan at nagkaroon ng updated National Harmonized Contingency Plan. Layunin din ito na lalong pag-ibayuhin ang partisipasyon ng private sector pagdating sa disaster response. May dagdag po natin, ang bawat province at bawat locality at bawat LGU, meron po silang personalized at customized na contingency plans, no? Samantala, inihayag ng opisyal ng OCD na nabalangkas at naaprubahan na ang Implementing Rules and Regulations para sa Ligtas Pinoy Centers Act. Ang susunod na hakbang ay magsusumite ang mga lokal na pamahalaan ng mga lokasyon kung saan maaring maitayo ang mga evacuation center na ito. So dyan po papasok kung meron pong bulkan sa inyong lugar, dyan po papasok kung kayo po ay madalas tamaan ng bagyo, at syempre po yung mga landslide prone areas, ito po ay lahat ng mga kondisyones na titingnan po natin upang magkaroon po tayo ng priority list sa mga lugar na pagtatayuan ng mga Ligtas Pinoy Centers. Dagdag ni Bendijo, susuriin rin ang mga tutukuying lokasyon gamit ang mga teknolohiya ng science-based agencies gaya ng Department of Science and Technology o DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA at Department of Environment and Natural Resources o DNR Resources Mines and Geosciences Bureau. Ito'y lalo't magkakaiba ang risk assessment ng bawat lugar. Gayunpaman, aminado ang OCD na inaasahang magiging matagal ang proseso ng implementasyon ng programa. Posible anyang sa susunod na taon pa maipatutupad ang nasabing programa at maisama sa 2026 national budget. So as an interim measure, sinisigurado po natin yung mga current na evacuation centers natin. Kung merong kailangang i-repair, kung merong kailangang i-retrofit, ito po ay ina-address kaagad natin. Ganun pa man, baka next year at next year, implementation na po tayo ng ating Ligtas Pinoy Centers Act. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creselyn Catarong, SMNI News.